Bago sa saksi, isang pampaserong jeep ang sumalpok sa gilid ng isang bangko sa Camyas, Quezon City ngayong gabi. Isang babae ang sugatan matapos tamaan ng jeep. Ayon sa driver, sinubukan niyang iwasan ang isang sasakyan pero nawala na umano ng preno ang kanyang jeep. Wala na sugatan sa kanyang mga pasahero pero nasira ang railing ng tinamaan niyang bangko maging ang isang motorsiklo at isa pang sasakyang nakaparada. Ayon naman sa driver ng iniwasang sasakyan, malayo pa lamang. Kita na niya na mabilis ang takbo ng jeep. Patuloy ang investigasyon. Bumagsak po ang bilang ng mga text scam kasunod ng idineklarang Pogo ban. Ayon po yan sa DICT. At pinusuhan yan ni Joseph Morong sa Barangay Saksi Online. Kung tahimik ang mga phone nyo at wala na kayong masyadong natatanggap na text scam, yan daw ay dahil sa piniigting ng kampanya at ban laban sa Pogo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Magmula po ng bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga nare-receive natin mga text scams. Ganito rin ang napuna ng Department of Information and Communications Technology o DICT. When there was an order from the President for the immediate closure of the Pogos, malaki rin ho talaga yung binaba doon sa consumer complaints. Tahimik yung mga phones natin for yung mga scam na promos, yung mga iba't ibang uri ng scams po natin. Tinanong namin kung sinasalamin ba dyan ang karanasan ng mga kapuso online. Sabi ng isa, dati araw-araw may nagte-text pero ngayon wala na. Sabi naman ng isa pa na wala na raw ang mga update na nanalo siya ng 100K na may kasamang link para makapag-register. Sabi ng isa pang netizen, natigil ang mga text pero may mga tumatawag pa rin kahit nakablock ang number. May mga natatanggap pa rin akong text messages. Nananalo daw ako, for example lang 100,000, ganyan. Tapos may need akong i-click na link tapos makiklaim ko na raw. Yung mga online sugal ngayon, ganun din po. Simula nung naban yung Pogo, wala na ako nare-receive ng mga text scams. Hindi po kasing dalang like before, pero may natatanggap pa rin po ko. Sa mga raid ng PAOK sa mga Pogo Hub, libo-libo mga SIM card ang nakukumpiska nila. Hunyo noong nakaraang taon sa raid sa isang Pogo sa Las Piñas, lampas 100,000 piraso ng mga unregistered SIM ang nakumpiska. Ayon sa PAOK, source ng mga SIM na ginagamit sa mga text scam ang mga Pogo Hub. Dito raw bumibili ng mga SIM ang mga nasa likod ng mga harassment, halimbawa ng mga online na pautang. Alam nila, nagsasara na yung mga Pogo. So, yun ang source nila ng ng mga SIM cards, pre-registered SIM cards. Sila yung may mga makina eh. Oo. That registers the SIM? Yeah, that registers the SIM na may mga fake identities. Pag binenta sa'yo, registered na eh. Ang singilan dyan, 500 ang bawat isa. Yes, the SIM. Na meron ng fake identities. Ito ay kahit legal daw na nakukuha ng mga Pogo ang mga SIM. Nung mga blanco pa, yung mga deactivated pa, yung mga may numbers na siya but hindi pa siya registered. Sa mga sa mga legal telcos natin kasi nga sila nagbebenta sila ng maramihan doon. As to the registration, siyempre hindi na nila monitor. Sa ilalim ng Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act, ang end user ang dapat magre-rehistro ng numero sa SIM card. Ito ang nakikitang butas ng PAOK sa batas. Wala raw kasiguruduhan na totoong tao ang inirehistro sa telco. Ayon sa DICT, audit nila ang proseso ng pagre-rehistro ng mga telecommunications company ng mga SIM card para malaman kung epektibo ba ito para maiwasan ang mga peking registration. Kahapon, isang kautusan na ang inilabas sa DICT Secretary Ivan John Uy para bumuo ng isang SIM Card Registration Annual Audit Task Force. Ilan sa mga ipinapagawa ni Uy sa task force ay beripikahin kung totoo ang mga pagkakakilanlan na nakarehistro ng subscriber mula sa National ID System. Ayon sa Globe Telecom, nananatiling deactivated ang mga SIM nila hanggat hindi pa ito registered at na-verify. Pagkatapos pa lamang daw ng matagumpay na verification, magagamit ang kanilang mga SIM. Susunod daw sila sa audit na gagawin ng DICT dahil nakasaad din ito sa batas. Pabor din daw ang Dito Telecommunity sa audit na makakatulong sa mga Pilipino. May sarili raw silang app na nakaharang na ng lampas 19,000 na mga peking account at meron na raw silang 14 million na successful registrants.
Sabi naman ng Smart, sinisiguro nila na nasasala nila ang mga scam messages at patuloy na binavalidate ang mga SIM registration nila. Ipinatutupad din nila ang mga patakarang alinsunod sa National Telecommunications Commission o NTC para maiwasan ang mga peking identities. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Aabot na raw sa 3,000 hektarya ang na-reclaim ng China sa loob at labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Kasama rito ang Subi o Zamora Reef, kung saan tila syudad sa gitna ng dagat ang artificial island ng China. Saksi, si Marisol Abduraman. Dating bahura lang, pero ngayon naglalakihan ang mga nakatayong building at may runway pa. Isa lang ang Subi o Zamora Reef sa sinasabi ng Philippine Navy na 4 na major bases ng China sa South China Sea, kabilang sa 3,000 hektarya ng dagat na kanilang nireclaim. Mas malaki pa yan sa City of Manila. Hindi naman masabi ng Navy kung gaano kalawak ang nareclaim ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Is there a creeping invasion? Yes, and this has begun since 1992. Their presence there is illegal. It has already been ruled by the Arbitral Tribunal. Binabantayan din ngayon ng Philippine Navy ang Chinese survey ship na San Hao na umalis sa Mischief o Panganiban Reef noong July 27. It has sailed through areas within Sabina Shoal and southern part of Sabina Shoal. We have informed the appropriate government agency about this. Nagdagdag din ang presensya sa lugar para alamin kung mga tao ang nagtatambak ng durog na bahura roon. Unusual pile-up of crash corals. The Philippine government deployed a ship to monitor the activity there. Its presence is longer than the usual presence that we do. Sa ngayon, wala pang namumonitor na iligal na ginagawa ang Chinese research vessel, bagamat kahina-hinala umano ang zigzag pattern ng takbo. Pag nakita mo na innocent passage or freedom of navigation, continuous and expeditious, pag nagsisigsag ka, may ginagawa ka ibang bagay. Kaninang umaga, nasa 20 nautical miles ang layo ng San Hao sa Escolta Shoal, kung nasaan naman ang monster ship ng China Coast Guard. What do we do? Challenge and challenge and challenge? Yes. Just that? Yes. And if it warrants the filing of a diplomatic protest by the appropriate agency, in this case DFA, there is a procedure to give them all the data that they need. Wala tayong tinataboy talaga? Hanggang challenge lang talaga tayo? Yes. Why? Why? We don't want to escalate the situation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 3 sama ng panahon ang minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa loob po ng PAR ang isa sa mga yan sa layong 615 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. 2 naman ang nasa labas ng PAR. Sabi ng Pag-asa, wala namang epekto sa bansa ang 3 LPA. Habagat at localized thunderstorms pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mas maraming pag-ulan ang inaasahan sa hapon sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, pati na sa western sections ng Visayas at Mindanao. Posible rin ang pag-ulan sa Metro Manila lalo na bandang tanghali o hapon. Nagsumite ng mga dagdag na dokumento sa NBI ngayong araw ang mag-amang Nino at Sandro Mulak. Kaugnay po yan ang reklamo laban sa 2 independent contractor ng GMA. Saksi, si Nelson Canlas. Muling nagtungo sa opisina ng NBI sa Quezon City ngayong araw si Nino Mulak at anak niyang si sparkle artist Sandro Mulak. Nagsumite sila ng ilan pang dokumento para pagtibayin ang kanilang reklamo laban sa 2 individual. Nagbigay na rin ng kanyang opisyal na pahayag si Nino sa NBI. Pero tumanggi ang mag-ama na magpa-interview. Dumating rin ang kinatawa ng isang hotel kung saan umano naganap ang insidenteng inirereklamo ng mag-ama para isumite ang CCTV footage na ipinasabina ng NBI. Walang pahayag ang NBI o ang mag-amang Mulak kung ano ang isinampang kaso at kung sino ang mga inirereklamo. Pero kinumpirma ng abogado ng 2 independent contractors ng GMA Network na ang kanyang mga kliyenteng sina Jojo Nones at Richard Cruz ang sinampahan ng reklamo.
Natanggap na rin daw nila ang sabina mula sa NBI Public Corruption Division para sa isang hearing sa Biyernes ng hapon. Sina Nones at Cruz din ang iniimbestigahan ngayon ng home network ni Sandro na GMA matapos silang ireklamo ng batang aktor noong isang linggo. When sila Sandro nga filed the written complaint with GMA, we already gave them notice of preventive suspension pending the investigation, and yun nga, we constituted an independent body to conduct the formal impartial investigation of the case. And of course, we have to abide by the rules of due process. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Extra grateful si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang supportive girlfriend na nakasama niya sa kanyang Olympic journey. Ating saksihan. Matamis ang panalo ng kauna-unahan two-time Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Carlos Yulo. Sintamis na pag-iibigan nila ng itinuturing niyang inspirasyon at pahinga ang girlfriend na si Chloe. Good job, mahal. And thank you, Lord. Love story na nag-umpisa sa isang message sa social media. Ang fan pa lang noon na si Chloe, lakas loob na nag-DM sa Pinoy gymnast na nireplyan naman ni Carlos. Sa bawat laban ni Carlos, may mahal na wagas kung sumuporta. Sa lahat, ups and downs, nandun siya palagi para sa akin, para suportahan ako. Grabe yung motivation na binibigay niya sa akin, yung suporta. Mahal na mahal siya. Bukod sa pagiging cheerleader, ang mga oras kasama si Chloe ang nagpapaalala sa kanya ng buhay sa likod ng sports. Sa una, super mahihain niya lang po talaga. Pero when you get to know him more, super ingay. Ingay din po, super fun, super funny, ganyan. Super fun to be with. Sobra, sobra po, yeah. Super corny, wag jokes, ganyan. Ganyan po, sobrang nakakatawa siya outside of all. Pero gaya ng gymnastics, may mga difficulties sa kanilang relasyon. Minsan nang nakwento ni Carlos kung paano nila nalagpasan ang long-distance relationship. Yung pag-update po siguro, palagi. Ano yun? Messages, videos. Kung kaya namin sabay kumain, kakain kami ng sabay. Hindi man ganun yung pinakagusto ko, pero ayun lang po siguro yung para sa amin, yung dun gumagana yung kung ano yung mga gusto namin gawin po kasi, or yung foundation po. Isa sa kinakaharap nila ang di pagkakaunawaan ng kanyang nobya at kanyang inang si Angelica. Ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. The last resort, my family made a group chat na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah. Even though my family knew na madami na siyang pinopost, my family still welcomed them, treated them with respect. Bukod dito, sinagot din ni Carlos ang mga isyu kaugnay sa pera na isa sa pinagmulan ng tampuhan nila ng kanyang ina. Hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po. Nauna na ring dumepensa ang ina ni Yulo kaugnay ng issue sa pera. Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang
halong katotohanan lahat. So kung sa ni Kaloy, sa perception niya, meron, sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga evidences, ng mga deposit slips na meron ako ngayon. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Sa kabila ng di pagkakaunawaan, sinabi ng ina ni Carlos sa nakaraang panayam na masaya siya sa tagumpay ng anak. Sabi ni Carlos, kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin. Mensahe ni Carlos sa kanyang ina, ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on, at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.